Ayun. Magandang gabi sa inyong lahat. Muli ako si Kagawa Dax. Magandang gabi. Kain na. Kumain na ba ang lahat? So anyways, kanina may nakikita ako sa social media tungkol sa pagtatalo tungkol sa diffusion notice at red notice. So pag-usapan natin saglit kung ano pa yung nagkaiba niya. So actually parehas lang naman silang alerts mula sa Interpol. At ang pagkakaiba ay kung paano ito inalalabas at ang legal na epekto. So ang diffusion notice ay mas informal kaysa sa red notice. Ang diffusion notice ay direktang ipinapadala ng isang bansa sa iba pang bansa na kasapi ng Interpol. So karaniwang ginagamit ang diffusion notice para mapabilis ang napagtugon sa mga kaso ng paghahanap ng isang kriminal. So ang diffusion notice ay hindi automatic na pinapublish sa database ng Interpol at depende sa tumatanggap na bansa kung paano ito ipapatupad. Ang word na diffusion ay isang terminong ginagamit sa iba't ibang larangan. Ngunit sa pangkalahatan, ang ibig sabihin nito ay paglaganap o pagkalat ng isang bagay mula sa isang lugar patungo sa iba pa. Diffusion sa Tagalog ay pagsasabog. Yan ang ibig sabihin. So ang diffusion sa context ng ICC ay maaring tumutukoy ito sa pagpapalaganap o pagpapadala ng impormasyon regarding sa kaso or case investigation o desisyon ng ICC sa iba't ibang bansa o ahensya. Kaya halimbawa, ang pagkalat ng balita o tungkol sa mga sinampang kaso laban sa isang leader. So yan ang example. Or maaari ding sa legal na proseso ay gamitin ang diffusion upang ipahiwatig non-official ngunit malawakang pagpapakalat ng isang warrant o impormasyon ng justice bago pa ito maging official na alerto sa Interpol. So sa madaling salita, ang diffusion notice ay mas mabilis pero limitado sa mga bansang direktang nakakatanggap ng diffusion notice. So isa pa rin itong alert system para sa isang kriminal na hinahanap sa ibang bansa. So para itong group chat message na direktang ipapadala sa ilang piling bansa para ipaalam na may hinahanap kang kriminal para mas mabilis pero hindi agad nalalaman ng iba. So yan yung diffusion notice na tinatawag. So parang group chat message mo sa isang kaibigan o mga kaibigan napili lamang. At ang red notice naman na sinasabi ay isang opisyal na kahilingan ng Interpol sa lahat ng bansang miyembro na hanapin at arestuhin ang isang individual para sa posibleng extradition. In simpler words, ang red notice ay mas formal at malawak ang saklaw dahil inalalabas ito ng Interpol sa buong mundo. At sa madaling salita, ang red notice ay parang official na wanted poster na inilalabas ng Interpol para makita ng lahat ng bansang miyembro. Kaso mas mabusisi ang proseso pero mas malawak ang saklaw. So again, yan yung mga kahulugan ng diffusion tsaka red notice. So muli, ang diffusion ay parang isang personal na mensahe sa ilang tao. Habang ang red notice naman ay parang pampublikong anunsyo para sa lahat. Yan. Ayan, ganun lang. So review muna tayo sa kung anong ibig sabihin ng Interpol or International Criminal Police Organization. So, yan ay parang group chat ng mga pulis mula sa iba't ibang bansa.
Hindi mismo sila ang nanguhuli ng mga kriminal, pero tumutulong silang ipagbigay alam sa iba't ibang bansa kung may isang taong tinatakasan ang batas. Parang isang malaking police network ang Interpol, na nag-uugnay sa mga bansa para mas madaling mahuli ang mga kriminal na lumalampas sa borders. So yun lamang. So disclaimer, muli hindi po ako isang abogado. Ito ay aking sariling opinion lamang at mas mainam pa rin na magtanong sa licensed lawyer tungkol sa mga batas na ito. Yun lang, good night everyone. Bye-bye!